ng mga nagbabagang balita. LTO, nagmarabarangay na sa pamamahagi ng plaka. DOH, hospital sa Bicol, nagpapatupad na ng zero balance billing alinsunod sa SONA ng Pangulo. Physical National IDs na naipapamahagi ng PSA, umaabot na sa higit 1.7 million. Magandang gabi po, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Maliban sa kanilang opisina at checkpoints ay sinusuyod na rin ng LTO ang mga barangay sa pamamahagi ng mga plaka ng sasakyan. Ahensya mas inilapit pa sa mga motorista ang mga unclaimed plate. May ulat si Regine Bue. Pa-verify po sa LTO Naga yung mga wheel plates na 4 wheels pataas. Baka po available na po yung mga plaka natin. Sinusuyod na ng Land Transportation Office o LTO ang mga barangay sa pamamahagi ng mga plaka ng mga motorista. Nitong Huwebes sa Barangay Piña Francia sa Naga City, pumesto ang mga taga-LTO para mamahagi ng mga plaka na pinilahan nito ng mga motorista mula sa lungsod at mga kalapit bayan. Si Mike Umbaw na mula pa sa bayan ng Magaraw, maagang nagtungo sa barangay upang makuha na ang matagal na niyang hinihintay na plaka. Maugma. Siyempre, dahil na kayo po magpo-opisina, easy access na, madali yun lang. Same day process lang pati. Si Jesus Sandoval naman, worth it pa din umano kahit ilang taon na niyang hinintay ang plaka ng kanyang sasakyan. Ay maray man ma'am, kuya. Aros, gusto ko na nga kanto pa, gusto ko na masalida ng plaka, luma naman, ngaring mabagwa na. Pinasalamatan din ito ng pamunuan ng Barangay Piña Francia na napili ang kanilang lugar bilang isa sa mga distribution site ng LTO. Yan po kaya pag may mga araw kaya na sitwasyon, basta po makakatabang sa community, ang Barangay Piña Francia ng Barangay Council, nagsusuporta sa mga programa ng gobyerno. And mas magayon na kita ang napili dahil saro kita sa pinakaharani sa Gabos na barangay. Kumbaga yaon kita sa center. Kaya madali ang pagdigdiyo ka mga ma-comply or makuha ka itong mga plate number para duman sa indang mga bihikulo. Ayon sa LTO Naga, hindi lamang sa Naga ginaganap ang distribusyon, kundi pumupunta rin sila sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Camarines Sur bilang bahagi ng kanilang bara-barangay na pagbaba. Layunin ng programa na mailapit ng direkta sa mga motorista ang plaka ng kanilang mga sasakyan, mapa 4-wheeled man o 2-wheeled vehicle man ito. Ang mga plakang ipinamimigay ay para sa mga bihikulong nagparehistro noong 2017 pababa, kasama ang mga replacement plates at public transport plates. Lahat po ng mga may motorcycle, tricycle, mag-4-wheeler o mag-private, available na po ang plaka dito. Abangan nyo na lang po. Actually, nag-post ako sa FB namin kung saan ang schedule namin ngayong whole month of August. Pati rin po yung replacement plates. Kung naalala nyo yung mga green plates na 4 wheels pataas, meron din po inaplaka na. Just check po sa LTO kasi medyo magbigat yon, ang daming madala-dala, pero yung list nandito naman. Available, they can check kung available na yung plate nila or hindi pa. Paalala ng LTO, siguraduhin dalhin ng ORCR ng inyong sasakyan bilang pangunahing requirement sa pagkuha ng plaka. Samantala sa Barangay Abella naman tutungo ang LTO para mamahagi ng mga plaka. Regine Bue, CSN. Problema mo ba ang hindi pa nababayarang penalties at surcharges sa iyong bill sa kuryente? Worry no more dahil alok ng Casureco 2 ang 50% discount at condonation sa penalty at surcharge para sa mga residential consumers. Kung paano, alamin sa ulat na ito. Sobra sa 2,500 pesos ang binayarang bill sa kuryente ngayong buwan nila Tatay Renato Buena. Sa August 11 pa ang due date ng kanyang bill, ngunit inagahanan niya ang pagbayad para makaiwas sa penalties at surcharges na pinapataw ng Casureco 2 pag lumagpas na sa due date. May mga pagkakataon naman kasi noon na huli na siyang nakakabayad sa kuryente lalo't sa sari-sari store lang sila, umaasa ng kanilang gastusin. Ang pag-mention po na ano man siya income,
nagkakagawa man ning nauri man pagbayad na penalty. Ngunit may good news ang Kasoreko 2 sa mga residential consumers tulad ni Tatay Renato na hindi nakakabayad ng penalties and surcharges. Alok ng kooperatiba ang 50% na discount sa penalty at surcharges ng mga utang sa power bills mula July 1, 2025 hanggang sa mga nakalipas na taon. Gusto na sabihon, kung ang sa imong total na pagkakautang nagkakantidad ngayon ng 10,000 pesos, ang pinaka-minimum ta kayang pwedeng i-avail is 60% out of the total amount kan sa imong arrears o arrearages. Ang mangyayari po kayan, pa nag-avail ka po ng 60%, kaya itong total na pagkakautang mo, may 50% ka man na condonation sa imong penalty. Inilunsad ng kooperatiba ang programa kaugnay ng kanilang nalalapit na 50th anniversary ngayong buwan na layong makatulong sa mga residential consumers na unti-unting makabayad sa kanilang penalties and surcharges. Tatagal hanggang sa buwan ng Setyembre ang programa, kaya panawagan ng kooperatiba sa mga consumers na samantalahin ang naturang diskwento. Makiulay lang po kita sa mga collection heads, no? And magpa-print mo na kita kaya itong sa tuwing ledger. And pwede kitang magpa-compute after kayan and pwede kita mag-decide kung ano po si kakayahan po nindo, kung ano po duman ang kaya nindo bayadan. Basta ang pinaka minimum kaya ni is 60% na babayadan duman sa total amount. Chris Novello, CSN. Patuloy na hinikayat ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko sa pagpaparehistro ng SIM card. Mga reklamo o krimen online na madalas na natatanggap ng ahensya. Alamin sa ulat ni John Amador. 3 taon makaraan ipatupad ang implementasyon ng SIM Card Registration Act o RA 11934. Ngunit ayon sa mga otoridad ay marami pa rin ang hindi tumatalima sa naturang batas. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, maaaring magamit sa pang-i-scam ang hindi pagrehistro ng SIM card. Ito umano ang pangunahing dahilan sa pagpapatupad ng naturang batas. Para ma-regulate natin ito, hindi magamit sa pang-scam, base doon sa Republic Act 1193.4, lahat ng SIM card ay dapat i-registered. So para maiwasan natin yung magamit na pang-scam. Theft identity, coercion, hacking at pambubudol ang kalimitan umanong reklamo na kanilang natatanggap sa kanilang opisina na maaari umanong may kinalaman sa hindi pagre-rehistro ng SIM cards. Usually na nare-receive natin na complaint dito ay yung sa initial yung theft identity, yung mga messenger na nahack tapos nangungutang. Yun ang natin dyan, kalimitan na kadakol na utangan. Kung minsan naibibigay din nila yung OTP, kasi kung minsan yung mga scammer magaling magpanggap. Kung minsan magpapakilala na taga-bangko, kung minsan hihingi na yung OTP, lalo na sa mga credit card. Patuloy ang paghimok ng PNP Anti-Cybercrime Group para maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Paalala lang natin sa ating mga kababayan na maging mapanuri. Kung may tatawag sa kanila at involved ay pera, kahit kapatid nila yan o magulang, siguraduhin tawagan na kung yun ang humihingi talaga, kasi nangyayari magbe-verified na pag nakapagbigay na, nakapagsend na ng pera. Sa atin yung mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, kung hindi sila makakapunta dito sa aming opisina, mayroon tayo sa bawat station ng cyber desk. John Amador, CSN. 3 DOH hospital sa Bicol Region ang nagpapatupad na ng zero balance billing. Alinsunod yan sa nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Medical assistance ng Cafuerte patuloy na naghahatid ng tulong sa mga gastusin at gamutan sa ospital. Narito ang ulat ni Darlene Lastrulio. Ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala na ang kailangang pampuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Isa sa mga pangunahing punto ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 28, 2025 ay ang pagpapatupad ng zero balance billing o no balance billing policy sa mga Department of Health Hospitals o DOH.
Ayon sa Pangulo, libre na ang basic accommodation services sa mga pampublikong ospital ng DOH sa buong bansa. Kaugnay nito, inilabas ng DOH ang opisyal na listahan ng halos 80 na hospitals na sakop ng nasabing polisiya. Kabilang dito ang 3 ospital sa Bicol Region, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC sa Albay, Bicol Medical Center o BMC sa Naga City, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur. Ayon sa DOH, mas handa na ang mga ospital ngayon sa pagpapatupad ng polisiya dahil sa karagdagang 15% na pondo para sa maintenance and other operating expenses o MOOE na iniutos mismo ng Pangulo. Samantala, nilinaw ng PhilHealth na hindi na kailangan ng karagdagang dokumento o interview upang makinabang sa zero balance billing. Lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law, kaya't otomatiko ang benepisyo sa mga pasyente ng DOH hospitals. Isa sa mga naging benepisyo nito si Nanay Marifes Sokgangan, na ang anak ay naaksidente sa motorsiklo at na-confine sa BMC ng halos 3 linggo. Umabot umano sa 102,000 ang kanilang bill dahil sa grabing pinsala sa binti ng kanyang anak. Sa tulong ng PhilHealth at Cafuerte Medical Mission, halos 70,000 ang nakover ng programa ng provincial government ng Kamsur at ng pamahalaan. Kasi nga sa katulad naming mahihirap ay di maalwan. Kumbaga malaking tulong. Bawas na sa mga gastusin ng mga anak. Saan naman kami kukuha ng ganong kalaki katulad nito, 100 o... Tapos ako solo parent pa ako. Pasalamat ako kahit na ganito na hindi pa ako ngayon pa lang ako susubok. Ako ay nagpapasalamat tulad nung sa dito sa PhilHealth. Malaking bagay. Malaking tulong sa akin. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villafuerte sa tulong na kanilang natatanggap. Layo ng zero balance billing na mapagaan ang pinansyal na pasaning ng mga Pilipino sa oras ng pagkakasakit. Isang hakbang patungo sa mas makatao at inklusibong serbisyong medikal sa bansa. Darlene Lastrulio, CSN. Umaabot na sa higit 1.6 milyong physical national ID ang naipapamahagi ng PSA sa mga taga-Camarines Sur. Mula nang ipatupad yan ang Philippine Identification System noong 2018. Registration para sa PhilSys. Kumusta kaya? Nagbabalik si Darlene Lastrulio. Umabot na sa mahigit 1.6 milyong physical national IDs ang naipamahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA sa mga residente ng Camarines Sur. Base ito sa pinakahuling datos ng ahensya hanggang July 31, 2025. Patuloy pa rin ang PhilSys registration sa buong lalawigan at positibo naman ang naging pagtanggap at kooperasyon ng mga mamamayan sa proseso mula sa registration hanggang distribution. Kung sa distribution-wise, I think they're doing okay naman. Lahat naman halos na distribute na. Yung release kasi natin ng ID, hindi lang yung physical. Meron tayong digital, yung nakukuha din sa egov.ph, yung sa DICT na app. And then meron tayong ePhil ID, and then yung PVC ID. Para sa mga hindi pa nakatatanggap ng kanilang national ID, hinihikayat ng ahensya na lumapit sa kanilang mga tanggapan o makipag-ugnayan sa mga barangay at municipal offices upang matulungan sa pag-follow up. Base sa datos, halos 2 milyon ang tinatayang populasyon ng Camarines Sur, kaya't patuloy pa rin ang paghahanap ng PSA sa mga hindi pa nakakapagparegister. Karamihan sa mga bagong nagpaparegister ngayon ay mga senior citizens na nangangailangan ng ID para sa kanilang pension at iba pang government benefits. Sa kasalukuyan, aktibong nakikipag-coordinate ang PSA sa mga barangay at lokal na pamahalaan upang mailapit ang serbisyo sa mga komunidad at hindi na kailangan pang magtungo sa kanilang mga tanggapan. Pumunta na lang sila sa PSA, dalhin yung ID, and then we will replace it with a new one. For free naman yun. Kapag nakita namin na talagang na may wear and tear na doon sa ID.
Binigyang diin din ng ahensya na tinatanggap sa iba't ibang government at private transactions ang digital o soft copy ng national ID, kaya't kahit ng publiko na gamitin ito. Patuloy ang kampanya ng PSA para sa 100% coverage ng national ID system sa Camarines Sur bilang bahagi ng layunin ng gobyerno na magkaroon ng mas mabilis at epektibong serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng isang pagkakakilanlan. Darlene Lastrulio, CSN. Higit sa 1.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa iginasang kampanya kontra droga sa Daet Camarines Norte. Ayon sa mga otoridad, nabawi sa suspect na kinilalang si Annie 23 anyos ang tinatayang 250 grams ng hinihinalang shabu na may street value na abot sa 1.7 million pesos. Konsiderado umanong bigatin o high-value individual ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya para harapin ang kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang 4 katao matapos maaktuhang iligal na nagmimina sa Barangay Agban, Barascatan, Duanes. Bigo umano ang mga small-time miner na makapagpakita sa mga otoridad ng anumang permit mula sa pamahalaan na nagpapahintulot sa mga ito sa kanilang operasyon na dahilan ng kanilang pagkakaaresto. Nabawi sa mga sospek ang ilang kagamitang ginagamit umano sa pagmimina. Kabilang dyan ang 4 na improvised wooden gold pan, ilang pala at bareta kasama na ang vial ng gold particulate. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namatahan sa coastal waters ng San Fernando City sa La Union na may mataas na tsansa na maging bagyo. Ayon sa Weather Bureau, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat dulot ng LPA sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Bicol Region. Posible magdulot ito ng flash floods o landslide dahil sa inaasang moderate hanggang heavy rains, lalo na pagdating ng hapon. Samantala, binabantayan rin ng Weather Bureau ang isa pang sama ng panahon sa labas ng PAR na isa ng tropical depression. Huli itong namataan sa 2,750 km silangan ng Northern Luzon, taglay ang lakas na 55 km per hour at pagbugso na abot sa 70 km per hour. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.